Case analysis. Makakalusot ba ang Team John Ariel Casimero sa issue ng game fixing? Kontra yan kay Kyunosuke Kameda o di kaya'y dito na tuluyang mapapahamak sila. Sa kasulukuyang issue na kinakaharap ni John Ariel Cuadro Alas Casimero, isang former television world champion, at ang kanyang kapatid na si Coach Jason Casimero, nakatagda silang umarap sa Games and Amusements Board o GAB ngayong November 11 sa taong kasalukuyan bandang alas 10 ng umaga para linawin ang mga aligasyon ng game fixing sa laban ni Casimero kontra yan kay Kyunosuke Kameda noong October 25, 2025 sa Bishkek Arena sa Kyrgyzstan. At ayon sa ulat ng Daily Tribune, may mga nagpadala ng reklamo sa GAB na umano'y nagkaroon ng planadong pagkatalo o fight fixing si Casimero matapos kumalat ng video ni Coach Jason Casimero na nagsabing kailangan talagang magpatalo si John Ariel bilang bahagi raw ng plano. Ang nasabing payag ay nagdulot ng malaking usapin sa mundo ng boxing, lalo't kilalang matapang at kontrobersyal ang pamilya ni Casimero sa kanilang mga pahayag sa social media. Gayunpaman, parehong itinanggi ng magkapatid na may kinalaman sila sa namang uri ng game fixing. Nilinaw ni Coach Jason na mali ang paggagamit niya ng Tagalog dahil siya ay isang Bisaya at hindi sinasadyang magamit ang salitang magpatalo na nagdulot ng maling interpretasyon sa lahat. Samantala, naglabas ng pahayag si Koki Kameda ng Kameda Promotions na galit sa mga paratang ng game fixing at binigyan din na malinis ang laban at walang anomalya sa resulta. Sa ganitong sitwasyon, ang pangunahing tanong ay makakalusot ba ang Team Casimero sa kasong ito? Batas at batayang legal sa Pilipinas tungkol sa game fixing. Ang game fixing ay isang seryosong krimen sa ilalim ng batas pambansa bilang 483 na kilala bilang Act of Penalizing Game Fixing na ipinasa noong 1974. Ang nilalaman ng batas pambansa bilang 483. Ang Section 1 ng nasabing batas ay nagsasaad na ganito: ang game fixing ay tumutukoy sa anumang kasunduan, sa buhatan, plano o pagkakaunawaan kung saan ang resulta ng isang laro, karera o paligsahan sa sports ay nalalaman o napagpasyahan sa paraang hindi makaturungan o labag sa patas na laro o kapag sinasadyang magpatalo, magdulot ng pagkatalo o tangkain ng isang tao na matalo sa isang laban o laro ng kanyang nilalahukan. Narito naman ang parusa. Sa ilalim ng batas, ang sinumang mapapatunayang sangkot ng game fixing ay maaaring makulong na hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon at maaaring patawan ng karagdagang parusang diskwalifikasyon sa anumang lisensyadong laro o profesional na kompetisyon. Narito naman ang papel ng Games and Amusements Board o GAB. Ang GAB ay isang ahensya na mamahala at nagririgula sa lahat ng professional sports sa Pilipinas. May kapangyarihan nito na una, mag-imbestiga ng mga aligasyon ng pandaraya o game fixing. Pangalawa, magpataw ng suspensyon, kanselasyon ng lisensya o iba pang administrative sanctions at magsumite ng kaso sa Department of Justice kung may nakitang ebidensyang kriminal. At ayon sa GAB Chairman na si Attorney Francisco Rivera, layo ng kanilang clarificatory conference na linawin kung may katotohanan ang mga aligasyon bago maglabas na anumang parusa o suspensyon. Case analysis. Una, ang pahayag ni Coach Jason Casimero. Ang ugat ng kontrobersiya ay nagmula sa video na kung saan sinabi ni Coach Jason na kailangan talagang magpatalo para sa plano. Subalit sa mga sumunod na panayam, binawi at nilinaw niya ang pahayag. Ipinaliwanag na maling Tagalog lamang ang nagamit niya dahil siya kasi ay isang Bisaya kaya hindi maiwasan na magkakamali. Ang linguistic misunderstanding na ito ay malagang konsiderasyon sapagkat walang direktang ebidensya na nagpapatunay na nagkaroon ng pera, kasunduan o bintahan ng laban. Sa ilalim ng batas pambansa bilang 483, kailangan ng patunay ng intensyon at aktwal na pagkilos ng pandaraya. Hindi sapat ang isang maling pahayag lamang. Pangalawa, ang panig ni John Ariel Casimero. Si John Ariel ay mariing tumanggi sa paratang, iginiit na siya ay lumaban ng buong puso at walang tinanggap na anumang kapalit. Maging sa laban, makikitang agresibo pa rin si Casimero at lumaban hanggang sa dulo, kaya mahirap patunayan na sinadya niya na magpatalo. Dagdag pa rito, ang resulta ng laban ay hindi kontrobersyal sa mga hurado o referee. Ito ay lehitimong desisyon base sa puntos, kung kaya't walang konkretong basihan upang masabing may game fixing na naganap. Pangatlo, ang pahayag ng Kameda Promotions. Si Koki Kameda, ang promoter ng laban, ay galit na galit sa mga paratang na game fixing at mariing itinanggi na may anomalya sa laban. Ang ganitong pahayag mula sa promoter mismo ay may malaking bigat dahil kung sakaling may game fixing, ang unang tatamaan sa reputasyon ng kumpanya ng Kameda Promotions
Ang kanilang malinaw na pagtanggi ay isang malakas na depensa sa panig ng Team Casimero, pero pinakita nitong parehong panig ng boksingero at promoter ay naniniwalang patas ang laban. Konklusyon at posibleng desisyon ng GAP. Sa pagsusuri ng lahat ng ebidensya, payag at legal na batayan, malaki ang posibilidad na makalusot ang Team Casimero sa kasong ito, batayan sa mga sumusunod na mga dahilan. Una, walang sapat na ebidensya ng game fixing, walang dokumento, komunikasyon o transaksyong nagpapakita na may tumanggap ng pera o nagsagawa ng kasunduan para magpatalo. Pangalawa, ang pahayag ni Coach Jason ay malinaw na na-misinterpret lamang. Ang linguistic error mula sa Bisaya patungong Tagalog ay hindi may tuturing na admission of guilt sa ilalim ng batas. Pangatlo, may pahayag mula sa kabilang kampo, Kamida Promotions, na walang game fixing. Ito ay nagbigay ng neutral na kredibilidad sa depensa ni Casimero. Pangapat, ang GAB ay obligadong pairalin ng due process. Sa ilalim ng kanilang mandato, hindi sila maaring magpataw ng parusa kung walang sapat na ebidensya o intensyon na lumabag sa batas. Narito naman ang posibleng resolusyon ng GAB. Ang GAB ay maaring maglabas ng clearance o warning lamang sa Team Casimero matapos ang clarificatory conference. Maaring manatili ang lisensya ni John Riel at ni Coach Jason, ngunit may paalala na umiwas sa mga pahayag na maaring magdulot ng maling interpretasyon sa publiko. Pangwakas na pagsusuri. Ang kaso laban sa mga Casimero Brothers ay isang paalala sa kahalagahan ng maingat na komunikasyon sa panahon ng social media. Ang mga salitang binibitawan ng isang lisensyadong coach o boksingero ay maaaring magdulot ng malaking isyu kung mali ang paggagamit o pagkakaintindi. Gayunpaman, sa ilalim ng batas at alintuntunin ng GAB, ang pagkakamali sa wika ay hindi katumbas ng game fixing. Kung walang sapat na ebidensya ng kasunduan o intensyon na dayain ng laban, hindi may ipapataw ang parusang itinakda sa batas pambansa bilang 483. Sa ganitong konteksto, malaki ang posibilidad na maabsuelto si John Riel at si Coach Jason Casimero matapos ang imbestigasyon ng GAB. Mga kakwento, sa mata ng batas, ang innocent until proven guilty ay nananatiling pundasyon ng hustisya hanggat walang matibay na ebidensya ng pandaraya. Si John Riel Casimero ay mananatiling isang malayang boksingero at ang isyong ito ay magiging isang aral sa komunikasyon at reputasyon sa mundo ng sports. Ang iyong mga narinig mga kwento ay mga point of views lamang ni Mr. Kwento. Maaring tama o mali ako, may sarili tayong opinyon o pananaw. Ang pananaw ko ay hindi po ang desisyon ng GAB. Maaring tumpak o sablay ang aking mga opinyon. Malaya po tayong magbahagi ng ating mga opinyon, pero dapat may solidong batayan. Kakwento, nakabase lang tayo sa sitwasyon ngayon na naganap. Ano man ang desisyon ng GAB, ay hintayin na lang natin sa hinaharap. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Edgar Fulgencio, kaya kwentong Ronald Tan, kaya kwentong Gerald Karingan, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.